Leonardo Lozano, may gusto raw sabihin sa'yo si Madam Glenda. Madam. Gusto lang kitang pasalamatan. Dahil iniligtas mo ko sa mga nagtangkang dumukot sa akin. Kung hindi dahil sa'yo, baka bihag na nila ako ngayon. Teka muna, nagtataka lang ako. Di ba dati ka rin kalasag? Bakit mo pinagtanggol ang asawa ko? Matagal na po akong tumiwalag sa kilusan, Senator. Sa totoo lang po, nakikipagnegosasyon na po ako. Pati ang ilang dating miyembro ng kalasag sa gobyerno. Nung nalaman ko po na plano ni Alakda na kidnapin ang asawa ninyo, hindi po ako nagdalawang isip na tumulong. Dahil gusto ko pong patunayan na nagbabalik loob na po talaga ako sa pamahalaan. Nais naming suklian ang kabayanihan mo, Leon. Tutulungan ka ng asawa ko para maaprubahan ang hinihingi niyong amnestiya sa gobyerno. Talaga po? Oo, Leon. Ako ngayon ang head na nakaupo sa Committee on Peace, Unification, and Reconciliation. Kaya inire-recommend ako na mapabilis at maaprubahan ang petisyon niyo. Pero ano pong mangyayari sa akin, pati po dun sa mga kasamahan ko? Ganito yan, Leon. Mananatili ka muna sa kustodiya ng polis. At ang anak mo, ilalagay muna natin sa pag-aalaga ng Women's Center. Pero huwag ka mag-alala, sinisigurado ko sa iyo na lahat kayo mabibigyan ng kalayaan. Marami pong salamat. Marami pong salamat. Alam niyo po, matagal ko na itong pangarap. Ang talikuran ng dati kong buhay. Para po patunayan ko ang sarili ko, nakarapat dapat po ako sa mga taong mahal ko. Maraming pong salamat. Nako, babe. Hindi talaga kami pwedeng magsama ng babaeng yan ng matagal. Magbabanggaan at magbabanggaan lang talaga kami. Kaya bilisan mo na yung paghahanap ng private nurse. Makaalis ng babaeng mahay na to. Babe, naghahanap naman ako eh. Nanghingi na nga rin ako ng mga referral sa mga kakilala ko. Kaya please, konting taste na lang. Habaan mo lang yung pasensya mo, ha? Nabigo ang mga miyembro ng rebelding grupong kalasag na kidnapin ang asawa ni Senator Edgar Jimeno na si Madam Glenda Jimeno. Sa isang outreach event na dinuluhan ni Madam Glenda, nagkaroon ng shootout sa pagitan ng mga kalasag at ng dating leader ng grupo, ang wanted fugitive na si Leonardo Lozano alias Calion. Ayon sa aming mga sources, ibinuwis ni Calion ang kanyang buhay upang labanan ang mga dating kasama at para mailigtas si Madam Glenda. Kasalukuyang nasa kustodiya naman ng mga pulis si Calion. Sa wakas naman. Nahuli din yung walang yan. Alam mo, babe, ang hindi ko maintindihan, bakit binuwis ni Leon yung buhay niya para sa asawa ng senador? Babe, hindi na importante yun. Ang importante, nakukulong na siya. Inaresto rin kanina ang ilang dating miyembro ng kalasag, kabilang na ang anak ni Calion na si alias Pusa. Pansamantalang ilalagak sa kustodiya ng Women's Center ang nasabing dalaga. Alam mo, ngayong wala na yan si Leon. Hindi na tayo dapat mag-alala sa safety natin. Wala namang tatangkang paghiwalayan pa tayo. Isa na lang ang problema. Babe, anong nangyayari doon? Shaira! Shai? Shaira? Shaira. Shaira, ano to, ha? Ba't ka umiiyak? Anong pakulo na naman to? Christy, hindi ako nagpapakulo. Jordan, kasi napagkakinipan ko yung mga magnanakaw na pumasok doon sa bahay natin. Sobrang natatakot ako. Akala ko talaga totoo yung panaginip ko. And this is really bad for the baby. Di ba sabi ng doktor, bawal daw ako ma-stress. Baka mamaya magka-spotting na naman ako, Jordan. Alam mo, Shaira, panaginip lang yan.
Walang mananakit sa'yo dito. Safe na safe ka, okay? Pero I don't know if I can still sleep here. Pwede bang samahan mo muna ako? Can you sleep here tonight? Please. Please, Jordan. Pal talaga ng mukha ng babaeng yan. Pinagstay na nga natin siya dito, tapos ano, gusto niya? Tabihan mo pa siya sa pagtulog? Oh my God, babe. Manigas siya. O, babe, bakit? Huwag mong sabihin sa akin, apektado ka sa paawa niya. Honestly, naisip ko na rin na baka in-exage lang yung nangyayari sa kanya para bigyan ko siya ng extra attention. Pero babe, the fact still remains. Kakagaling lang nung tao sa traumatic experience. And sabi ng doktor na makakasama sa pagbubuntis niya ang stress. So what are you saying, Jordan? Ano? Seryoso ka? Pumapayag ka na magtabi kayo ng babaeng yon? Jordan, ano ka ba? Nakalimutan mo na ba kung gaano katindi yung pagnanasa ng babaeng yon sa'yo? O tapos ngayon, ikaw pa magbibigay sa kanya ng oportunidad para gapangin ka at ahasin ka? Ano ba? Hindi ko naman gustong gawin to. Inaalala ko talaga yung safety ng anak ko. Ng anak namin. Ayoko maapektuhan yung pagbubuntis niya. Yun lang yung main concern ko dito. Tsaka, hindi naman ako tatabi sa kanya, hindi kami tabi matulog. Doon ako sa baba. Maglalatag ako, babantayan ko lang siya. At tsaka sige, sabihin na natin, mangyari yung sinasabi mo. Na gumawa siya ng galaw. Ako mismo ang tatabla sa kanya. Kasi hindi naman ako interesado sa kanya. Kaya, please, baka pwede naman pagkatiwalaan mo lang ako. Minsan lang ako naging marupok. Pinagsisiyan ko yun ng husto. At hindi ko na ulitin yun. Hindi na ako mag-cheat pa sa'yo. Maniwala ka. Di mo naman sa akin sinabi, nag-shopping ka. Pinili ko to para sa anak namin ni Shaira. Konti pa lang damit ni Junior eh. Junior din ang ipapangalan niyo ni Shaira sa anak niyo? This is far from being over. Dahil sa susunod nating pagkikita, I will swear to you na ikaw naman ang uuwing duhaan. Are you declaring war? Isn't it obvious? Kahit anong laban pa yan, kahit saang lugar, hindi kita aatrasan.